guys, ayun nga kakatapos lang ng live namin ni Ray Pumaloy and of course, medyo nabitin. Ang dami naming topic na pwedeng pag-usapan pero hindi namin napag-usapan. So, medyo dun lang kami na nagstay talaga sa usap-usapan about Kim Chiu. Kung buntis ba talaga si Kim Chiu, of course. Kasi nga, parang kung titignan mo, mag 1+1 ka, ang dami mo talagang pwedeng i-connect. Parang pag-iisipin mo, lalo kung mapaglaro, alam mo naman tayo, alam mo naman mga Pilipino or kahit naman sino, masyadong matawa ang utak, yun ang term nila. So, ang feeling nila, ang dami talagang, kasi naman, to be honest, ang dami rin naman talagang pagbabago sa sitwasyon ngayon. Na wala, like, halimbawa, when it comes to dancing in production number nga ni Kim Chiu, hindi na ganun kabongga, wala na masyadong mga lifting. Although, baka hindi naman talaga part yun ngayon, hindi na, wala na rin mga masyadong cartwheel, at kung ano-ano pa. And of course, ayun nga, marami nagsasabi yung running naging walking. Although may mga pictures, hindi ko lang alam kung may video na lumabas tungkol doon, Pero sana nga may makita. Pero yun, nakakagulat yun na instead na running, syempre si Kim, di ba sanay na sanay yan tumatakbo ng napakatagal na oras, napakahaba ng running niya. So, kung walking na lang ang ginagawa ngayon, pero sana may mga maglabas ng resibo, na ganun nga. Iba naman kasi ine-edit nila yung mga video or picture. So, nagmumukha tuloy, fake news ang datingan. So, ayun na nga, of course, pati yung mga totoo naman kasi, 'di ba? Ako naniniwala na ang babae pag medyo nagbabago naman talaga ang kondisyon ng katawan. So, expected natin 'yon kung medyo lumaki man 'yung tiyan, siguro kulang lang sa gym, kulang lang sa running, medyo matagal-tagal din. So, pero alam ko naman yung mga, especially yung mga nanonood ngayon, yung mga babae, alam naman nila pag buntis ang isang babae, 'di ba? Parang ang dating nun kasi meron daw nababago sa face, either. Of course, hindi pa natin masabi. Di ba sabi nga nila pag lalaki, obvious, makikita kung ang pagbabago sa look ng isang babae. Like, kung halimbawa babae yung pinagbubuntis niya, so feeling nila medyo maraming iitim na parts. Sabi lang hindi naman ako nabuntis ever. So, pero kung babae, lalo daw gaganda yung halimbawa sabihin na, ganda-ganda ni Kim ngayon, sobrang blooming. Babae siguro magiging anak niya. Yung mga ganon. Sometimes, like yung mga lihi-lihi na yan, di ba? Alam naman natin yan. So, karamihan ang lalaki ang mas naapektuhan din sa paglilihi ng babae. Kasi nga, maraming mga hinihingi, maraming mga kondisyon, maraming ganito. Pero di ba may sinasabi talaga sila na pag naglilihi yung babae, parang naglilihi din talaga yung lalaki. So, yung mga ganong sitwasyon. So, well, kayo, ano ba ang opinion nyo? Ano ba sa tingin nyo ang sitwasyon ni Kim Chiu ngayon talaga? Kasi habang nag-uusap lang tayo, at talagang katulad niya sa show namin ni Ray, naluloka ako sa mga comments. Parang 90% doon ang nagsasabing naniniwala sila na na-preggy nga si Kim Chiu, naniniwala sila based on sa nakikita nila. So ako, I guess, dapat na ring magsalita talaga si Kim Chiu. Linawin na rin, di ba? Kasi gano'n naman si Kim Chiu naman, hindi naman yan mahilig magtago ng mga issue niya. Sometimes nga, di ba? Parang idadaan niya lang sa X or sa Twitter, magkikwento lang siya, magpapahapyaw lang siya, sasabihin lang niya na ganito. So, naidadaos yun. So, pero kung ganito, halimbawa lang, kung ganito kalaki ang topic, for example, about pregnancy, about wedding, kasi syempre, pag nasa ganyang kondisyon ka, maraming pagbabago ang pwedeng mangyari sa career mo. Like for example, may mga contract na baka hindi mo na mag-progress. Kasi nga, syempre, sandali, may mga parang napag-usapan na natin yan noon. May mga artista kasi, especially yung mga teens pa, na talagang nakastipulate, especially nung araw, nakastipulate sa contract nila na bawal magpakasal, bawal mag-asawa. Yun talaga, bawal mabuntis, number 1. Ganun talaga yung mga naka-stipulate sa contract noon. So this time, hindi ko lang alam kung sa age ni Kim Chiu, may mga naka-stipulate pa ba dapat na ganun. Baka pwedeng hindi na. Kasi na yan di ba, parang nasa mature age na rin, nasa right age na nga. So baka hindi na nilalagay yan, yung mga ganyang contract. And of course, depende rin kasi sa endorsement, kung ano ba ang i-endorse mo, di ba? So anyways, marami tayo pinag-uusapan lang natin, pero ako, natutuwa ako sa lahat ng comments. Ito yata yung, kasi dati, pag may nababalitang buntis,
ang talagang ano, kung ano masasakit na salita yung binabato nila. Yung iba nga sinasabi na ko, tatahimik, pero pala ganyan sa tunay na buhay. May mga sinasabi nga sila, di ba? Yung mga wholesome daw na artista, yun pa yung kadalasan ngang nauna pang mabuntis. Like, which is, medyo meron naman talagang point. Like for example, si Sharon Cuneta noon, di ba? On si Lotlot de Leon noon, di ba? May mga ganun, samantalang yung mga ang image daw mga kontrabida noon, yun talaga yung parang hindi ingat na ingat sa kanilang mga hindi naman sa hindi ingatan na. Kumbaga, ingat na ingat silang ma-involve sa mga ganon. So, anyways, so eto regarding kay Kim Chu, natutuwa ako kasi talagang sa totoo lang, parang 90%, 99% na talaga ang nagsasabi at natutuwa na sana nga magbuntis na, magka-baby na, gusto na nilang maging lola. Yun ang ano nila. Grabe, no? Ngayon pa lang, kahit hindi pa nga malinaw kung buntis, pero talaga ang dami na ang nag-a-anticipate na magiging apo nila yon. So, nakakatawa nga yung mga nababasa kong comment. Like, for example, sinasabi nila na sana kambal daw agad. Diba? Yun ang gusto nila. Kasi nga, pag kambal, isang irihan lang. Tas sana parang babae at lalaki. Parang katulad nga kay Aga Mulak and Sherlyn Gonzalez na kambal nga si Andres, of course, at si Atasha. Parang kay Carmina Villaruel din and Zoran Legaspi, di ba? Na si Cassie at si Mavi. Yung mga ganong tipo. Pero syempre, maraming agad mga gumagawa ng edits na nakakatuwa kasi ako nakikita ko, for example, yung mga edits, nakikita na imagine na nila ang itsura ng magiging baby nila Paula Abilino at Kim Chiu. So, yung mga ganong tipo. Kaya, sabi ko nga, ito yata yung issue ng buntis na wala akong nababasang negative. Puro positive lahat. Of course, syempre depende siguro sa mga pina-follow ko or mga nag-check ko or mga nagko-comment sa mga posts ko. Pero so far talaga, no, parang 99% nagsasabi na masaya sila for Kim Chiu if ever totoo nga yung chismis. So anyways, ayan na. Sana lang talaga maging bukas, maging open. At sana tanggapin natin kung ano man ang ikikwento, di ba? Kung buntis man or hindi man buntis, kung buntis, maraming matutuwa. Kung hindi man, medyo madidisappoint, pero ganun pa rin, tuloy pa rin naman ang ligaya. So, anyways, ayun na, nasabi ko na nung kailan lang na medyo magiging, ayun pala, marami nagtatanong kung tuloy pa ba ang Kupino. Of course, as far as schedule is concerned, tuloy siya. So, mag-August pa lang naman, mahaba pa ang time. Pero yung movie talaga, yun ang hindi ko pa masyadong sigurado. Kasi nga, syempre, katulad ng sinabi ko, not unless manggagaling sa ibang production. Kasi, nung nakausap nga namin si Sir Kane, siya ang nagsabi na sa list, supposed to be, alam nila dapat kung ano yung mga i-release, kung ano yung mga pwedeng mapanood. But, sa nakita niyang list, wala pa yon. Pero syempre, pwede namang may ibang producer, for example. Kaya lang, alam ko, exclusive ang kontrata nila sa ganyan eh. Pero why not? Kasi dati, not unless, co-pro, diba? Kasi si Kim Chiu nakagawa ng pelikula sa Regal noon. So, abang-abang pa rin natin yan tungkol sa pelikula. Ako naman kinikwento ko lang kung ano yung nalalaman ko. But for now, focus muna tayo at abang-abang pa rin kung totoo nga, buntis ba or hindi ba buntis si Kim Chiu. So, yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye!